yan yung sensor. Naintindihan mo ba? Hindi yan blurred. Yan yung dapat na. So kung meron kayo makikita street light, isama nyo sa photograph. Kung merong street signs, kagaya ng nasa kaliwa, isama ninyo sa photograph. And yun na yung pangalawang picture. Ano ang tawag natin dyan? Tinakpan kasi sensitive. Sensor. Yan yung sensor. Naintindihan mo ba? Hindi yan blurred. Yan yung dapat talaga. Kasi kapag sensor, malinaw yung photograph pero tinakpan, sinalabo. Hindi yan blurred. Ang blurred ay malabo talaga. Ang sensor, malinaw pero tinakpan. Bakit? Sensitive. Naintindihan mo ba? So, nagsisensor tayo kung masyadong sensitive. Ganyan yung itsura ng censorship. Kasama sa overall photographs ang street address, identifying objects kagaya ng street signs at street lights. Matapos naman na din. Next one. What a freaky one. Pinagkakita niya ako. Kasi pinipindutin siya. Yun pag nireset ka man, mag-game movie. Hindi sa wire naman. Yung nas privacy ay kaso ni Joven Kami ang dami feelings tungkol sa pagkamatay niya. Tayo naman talaga sa store mo. May bakit ganyan privacy doon sa dulo. So, kung mapapansin niyo buong kalaliman yung kinulan, overwork ito yan. Andito na yung sugar. Okay, let's see the next one. Yeah, next. Ang kukunan natin ang paraan ng pagkuha sa crime scene ay clockwise pattern. So, ito ay para sa medium view. Di ba ang medium view ay paano natin ulit ginagawa? Dinidivide natin yung crime scene. So, halimbawa, meron tayong wall. Ito yung wall natin. Ang una niyang kunan ay yung kanan dun sa taas. Tapos kanan sa baba. Kaliwa sa baba. Tapos kaliwa sa taas. Alam niyo yung clockwise pattern, di ba? Magsimula tayo dun sa taas, doon sa baba, tapos dito, kaliwa sa baba, tapos dito. Kung wall yung kukunan ninyo, applicable yan, yung clockwise pattern. Okay? So, pag ano, ganyan naman yung clockwise, yung galaw ng relo. Okay? Ulitin ko ituro mo nga ng pointer. Kung ang kukunan natin crime scene, meron tayong nakitang bullet holes, meron tayong nakitang dugo dito sa wall natin. Ang una niyong kunan ay yung sa taas, sa kanan. Dito sa part na to. Next, kanan sa baba. Tapos, kaliwa sa baba. Tapos, kaliwa sa taas. Anong pattern yun? Clockwise. Naiintindihan ko ba? Okay, ganun yung pagkuha natin. Applicable yan sa wall. Kung merong evidence sa wall, pwede yan. Clockwise pattern. And kung meron kayong kukunan ng corners, kanto ng mga kwarto ng crime scene, 2 opposite corners ang minimum. Asaan ang opposite corners? Kung ang kukunan ko ay itong harapan, at asan yung katapat? Anong wall yung katapat nitong nasa harapan natin? Doon sa likod. Yan. So, dalawa minimum. Magkamapat na corner. Hindi required na apat. Ang sabi dito, at least minimum, 2 walls ang kunan niya ng picture. Pero kung makukunan mo yung apat, better. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ba? All church nga. Minimum 2. Maximum yung makunan mo lahat. So kung di mo kaya kunan yung apat na kanto, kasi baka nga kulang yung kanto ng bahay na yun. Baka sila yung Kunan nga, pag So basta opposite ang kukunan natin. Magkatapat na walls. kunan siya. Ganun pa din. Yun, minimum. So nakasulat dito, clockwise pattern at 2 opposite corners, magkatapat na walls. Pero mas maganda kung makukunan mo yung apat. Kung hindi kayang kunan yung apat, at least 2 opposite corners. Next. Next. Ito ang itsura ng camera stand, yung isa lang yung paa. Ang tawag dyan ay camera boom. Ang camera boom ay kayang paakyatin ng camera hanggang sa ceiling. Hanggang doon ang ceiling. Kisame, o yun. Kisame. Yun, kaya niyang patasin hanggang sa kisame yung camera para makuha ng top view yung buong crime scene.
Hindi yan kaya ng tripod kasi ang tripod hindi mo yan maiaangat hanggang sa ceiling. Naiintindihan mo ba? Camera boom ang gagamitin ninyo. So kung makikita niyo yung sample picture natin dito, yan yung top view ng victim. Yan na siya. Hanggang sa ceiling, umakyat yung camera ninyo. Naya-adjust yan hanggang sa taas. Camera boom yung equipment na yan. Sandali. Ang keyword nyo sa camera boom ay ceiling. Sa-update na naman. Kaya nang i-update ng camera hanggang sa Baka mag-update na naman. Ganyan. At pero kung Nag-update. That is important. Saan? Ganun pa din. Pero pag nirestart ko yung mamaya, papagod yan to. Oh. Patapos naman natin. Okay, next. Okay, next one. Hindi na siya more on magpo-forward. So, maintain sa website situation kahit ang i-take note nyo ay ayun, huwag nyo tatanggalin ng evidence hanggang hindi pa nag-photograph. Walang mag-aalis ng evidence hanggang hindi pa nag-photograph. Ano yung kasama ng photograph? Note taking tapos sketching. Magkakakonect na lahat ng yan. Kung meron tayong nakuhang picture sa crime scene, ipakita natin si psychiatrist para ma-estimate niya kung ano yung mental disorder ng suspect. Ang example ng malalang crime scene na nasa revised penal code ay pinatay yung biktima, binuksan yung katawan, nilabas yung bituka, sinabit sa liig ng biktima. Kapag gano'ng kalala yung crime scene nyo, pwede ipakita sa psychiatrist. Kasi hindi yun gawain ng normal na tao. Baka yung suspect nyo ay merong schizophrenia, baka siya ay psychopath, baka nawala sa kaminuhan, merong psychosis. So yun ang i-estimate ng psychiatrist. Ano yung possible na mental disorder ng suspect natin? Tapos, Ulitin ko ipakita sa psychiatrist to estimate the mental disorder. sige naman, lagi. Next na. Okay, next. Ito. Next, pagdating sa PNP, pwede natin picturean ang bystanders, imagers, spectators. Ang ginagamit ng PNP ay hindi lang colored, pati black and white photographs. Sa homicide pa rin ito Basta merong namatay, hindi lang homicide. Nandiyan general na yan. Parricide, infanticide, murder. Ang kailangan natin ay both colored at saka black and white photographs. Hahanapin yan pareho ni Judge.
Yung aerial photographs ay drone. Drone shot. At ang sabi dito, magdo-drone shot lang tayo when possible and practicable. Kung kaya. Kung meron kayong drone sa station, mag-drone kayo. Pero kung wala, walang problema. Hindi siya requirement. Kung kaya nyo mag-drone shot kasi meron kayong equipment, okay lang. Kung hindi, walang problema sa PNP. Yun yung aerial photographs na yung drone shot. Hindi siya required. Isa pa may mga city sa Pilipinas na pinagbabawal ang drone. Kaya nga sabi dito, kung kaya, kung pwedeng mag-drone shot, better. Kung hindi kaya, walang problema. Next na. Okay, next. Ayos. Next, kung merong natural disaster, kaya ng bagyo, lindol, baha, soil erosion. Meron tayong dalawang ginagawa ng process kapag merong calamity at maraming tao ang nawawala. Search and rescue kung buhay pa. Search and retrieval kung patay na. Ulitin ko, search and rescue kung buhay pa. Ibig sabihin walang sign na patay na yung biktima. Search and retrieval kung bangkay na siya. So dito, sa kaso na ito, bangkay na yung nakuha natin. So niretrieve natin. After yung i-retrieve, lagyan nyo ng cadaver tag. Ang cadaver tag ay parang black na bracelet na pwedeng ilagay sa kamay, sa wrist, or sa ankle, sa paa ng victim. Yun ay sign na patay na siya. Para pag nakita yung katawan, merong tag, alam nilang bangkay na yun. Bago nyo tanggalin yung katawan ng biktima, i-mark nyo yung position ng katawan niya, lagyan nyo ng chalk. Tapos, sketch nyo, picturean ninyo yung position ng katawan niya. Ito ay kapag meron tayong nakuhang bangkay sa natural disasters. Ulitin ko, dalawa yung, yung process. Search and rescue kung buhay pa. Basta wala pang sign ng patay na yung biktima. Search and rescue. Kapag patay na, search and retrieval. Magre-retrieve tayo sa kasong ito kasi cadaver, bangkay na yan eh. Kung bangkay na lang nakuha yung biktima, lagyan nyo ng cadaver tag. Yun ay pwede sa wrist, parang bracelet, or pwede sa ankle, sa may paa. Ha? Black. Black tag. Sign na bangkay yun yung tao. So kapag tinignan ng nurses, ng doctors, ng police officer, nakita nilang black, hindi na nila papakilaman. Kasi wala nang magagawa doon. Pag merong calamities, ang pinapakailaman na yung may injuries, yun lang. Pag bangkay na, wala na, kaya na lang ngayon. Tapos na. Ang rule natin sa bangkay, huwag yung kukunin yung belongings. Kung may nakita kayong wallet, hayaan nyo lang sa katawan ng bangkay. Importante malagyan nyo ng tag. Kasi yun na lang yung sign. Pag pumunta yung pamilya doon, nakita yung mga gamit niya, yun na yun. Kasi yung iba pag calamity, hindi na nakikilala yung itsura ng biktima. Kaya huwag yung iaalis yung gamit sa katawan niya. Kung may wallet, may ID, huwag yung tatanggalin sa bulsa. Naintindihan nyo ba? Yan yung rule ng PNP kapag mayroong natural disaster. Next. Sige, next one. Next, pag drug operation, RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Meron tayong dalawang klase ng drug operation, may warrant or walang warrant. Kung kayo ay merong warrant, kayo covered by search warrant, saan nyo bibilangin ang droga na nakuha sa suspect? Doon sa mismong crime scene, kung saan natin siya nakuha. Basta meron kayong warrant. Pag drug operation, anong example ng drug operation? Raid, bypass, yung mga yan. So, ang common ay raid. Example natin ang raid. Pumasok kayo sa lugar na ito, meron kayong huhulihin na suspect. Maraming mga ebidensyang nakuha. Drugs, paraphernalia. Saan yung pipicturean kung meron kayong warrant? Sa mismong scene, kung saan nyo binigay yung warrant. Sa mismong lugar, kung saan nakuha yung evidence. Kung may warrant.
Kung walang warrant, mag-iibang usapan natin dito. Pag tinanong sa court exam, pwede ba kayong mag-search and arrest na walang warrant? Yes or no? Oo. No, general rule. Except kung nakita nyo na ginagawa mismo ng tao. Halimbawa, nag-read kayo na walang warrant. Ano ang dahilan nyo? Nakita nyo eh. Nagluluto ng droga yung mga yan. Pwede nyo nang i-read. Naiintindihan ko ba? At yun yung mga walang warrant na kaso. Yung biglaan mong ni-read kasi nakita nyo on the spot nagluluto sila ng droga. Malinaw po ba tayo dito? Kung merong warrant, ibig sabihin na pagplanuhan nyo, may backup kayo, safe, na kayo ay mag-picture sa lugar na yun mismo. Ibang usapan pag wala kayong warrant. Sa Ang ginagawa natin sa drugs pag nakuha natin ay bibilangin, inventory, itinimbang. Tapos, pipicturean natin. Gagawin nyo ang pagtitimbang, inventory at pagpipicture kung merong warrant sa lugar kung saan nangyari yung pagsaserve ng warrant. Kung saan nakuha yung evidence. Next, sige po, next. Kung walang warrant, dalhin nyo ang mga ebidensya sa nearest police station. Kung wala kayong warrant. Kung wala kayong warrant, ibig sabihin hindi kayo nakapagplano. Wala kayong backup in case na magkalipitan. Kaya for your safety, dalhin nyo sa nearest police station. Doon tayo magbibilangan ng droga. Doon natin pipicturean lahat ng evidence. Pag drug cases ito, kung may warrant, okay lang doon sa lugar na nirate nyo. Kung wala, ilipat nyo sa pinakamalapit na police station. Kasi hindi safe dahil wala kayong plano, wala kayong warrant, wala kayong backup. Pag sumugod yung mga kasamahan ng mga drugista doon sa laboratory, wala kayong laban doon. Pero ang sabi dito, kung safe naman, okay lang na picturean nyo doon sa mismong crime scene kung saan nakuha yung mga droga. Number 1 rule, kung wala kayong warrant sa drug cases, dalhin mo sa nearest police station. Pero kung safe naman, okay lang na on the spot, picturean nyo na siya, yung mga droga. Tapos na. Okay, next. Sige, next. Next, ito ang mga witness pag drug cases at meron kayong drug evidence na nakuha. Kailangan ito ang present. Pag drug cases, habang pinipicturean niyo yung droga, dapat may witnesses. Hindi isa lang dito, dapat kumpleto yung 4. Mahigpit tayo pag drug cases. Pag binibilang yung droga, tinitimbang, dapat merong nakakakita.
So, ang witnesses natin ay yung akusado mismo, yung taong nahuna natin ng drugs. Pangalawa ay taga-media. Sino ang taga-media? ABS, GMA, TV5, Time Newspaper. Isa lang sa taga-media. DOJ, prosecutor, public prosecutor, ang requirement. Hindi ito optional lang. Dapat kompleto yung apat. Hindi kayo pipili ng isa lang dyan. Hindi ganun ang witness natin. At yung pang-apat ay public official. Sino ang pinakamalapit na official ng gobyerno? Si Barangay Captain. Yan, si Chairman. Okay. Sama. Okay. So, apat ang witness, yung taong pinuna ng drugs, tapos taga-media, taga-DOJ prosecutor, at last ay yung ating official. Kadalasan dyan si Chairman. Oo, bali yung media na mismo kasi ang lalapit sa Philippines. So, pipili na lang sila ng kahit isa. Saan na memorize yung apat? Present dapat saan yan na? Next. Ito ang itsura ng photo lab. Yan, pamintigan ng maigi, listahan. Ang ilang picture na yan ang kinuha na sa crime scene. So, photo number 1, 2, 3, 4, 5. Listahan ito. Next, ano yung object na kinunan nyo? Kung ang kinunan mo ay blood, nilagay mo dito blood. Ang kinunan mo ng picture ay gun, nilagay mo gun. Next, camera settings. Yan, alam niyo yung ISO, F number, shutter speed, ilagay niyo yan lahat dito. Kaya dapat marunong talaga kayo sa settings. Okay? Next, distance. Gaano siya kalayo sa caliber? Yung mga ebidensya na yan. Tapos dito, ginamitan niyo ba ng ruler? Kung oo, ilan yung measurement? Ilista niyo dito. Tapos, kung kaya ni photographer, i-sketch niya yung itsura ng object. Naiintindihan ko ba? Pero ito hindi to required. Sabi nga dito, if applicable. Kung kaya, na-sketch kayang i-drawing, i-drawing. Naiintindihan mo ba? Yan ang itsura ng photo mo. Listahan ng pictures na kinunan natin sa crime scene. Right? Questions dito sa photo natin? Next. Wala. Kaya kayo. Sino? Next walk. Next. Ano ba? Next. Kung ang kaso ay cybercrime, ito ang punan ng features. Ano ang cybercrime na alam nyo? Live pala yun. Child pornography, mas maganda. Para i-example natin sino nanonood ng child pornography. Okay. Invento na lang kayo ng pangalan. Si Carl. Oy, baka may nawag. Ano yung purpose? Okay, si Jude ay nanonood ng child pornography. Para ma-consider na child pornography, dapat ang involved ay below 18 years old. O kaya naman ay matanda na nagpapanggap na bata. Kaya kung kayo ay nanonood ng adults na babae pero naka-ponytail, naka-uniform, may hawak na teddy bear, yun ay child pornography. Consider yun. Kahit pa-anime yan, kahit pa sabihin natin hentai yung pinapanood nyo, basta bata yung involved child pornography. Kung huliin natin si Jude, sinugod natin yung bahay niya. Kasi Jude, kung manonood ka ng child pornography, talagang makikita yun ng PNP sa NBI, babagpagin nila yung bahay mo. Magugulot ka na lang, magsigay pa lang sa pintuan nyo, yun na yun. Kaya huwag na yung manonood ng child pornography. Pag nakita yung batang involved, i-edit yun lang agad yung video, mag-adult video na lang kasi kayo. Kasi bata makakabagaling.
Okay, number 1 naman ang Pilipinas sa Pornhub. Bakit? Ililinayin pa ba natin yan? Talaga? Oh, so, bagsak sa IQ, bagsak sa reading comprehension, number 1 sa Pornhub. Napaka-proud. Next, kung si Jude ay sinugod na natin ang bahay, kailangan nating i-cordon yung bahay ni Jude. Kukordon na natin yan. Di ba? Wow, sikat si Jude. Jude. Si Jude. 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 Hindi na lang, Jude. Jude. Picture ay na-boarded na yung bahay. Picturean natin ang monitor ng computer or laptop ni Jude, baka playing pa yung child pornography. Kailangan natin picturean yung monitor. Yan, tingnan natin kung ano yung nasa screen nung sinugod natin si Jude. Kasi baka nga nanonood. O kaya naman, para makuha din natin yung laman kung ano niya, baka kasi hindi lang video yung lang kay Jude. Hindi lang panonood ang pinaparusahan, pati ang pagdadagdag. Kahit hindi mo siya panoorin, basta nag-download kayo. O, meron ba dito? Iwas-iwasan nyo na kasi nakikita yun kahit mag-record dito kayo. Ako, pinag-download ko. Sorry. Yanin ka, magpirang ka na ng araw mo. Huling araw mo na. Next. Sa. Let's figure it out. Next, picturean nyo lahat ng evidence. Ang evidence natin ay ang computer, laptop na ginamit niya kasama ang keyboard, mouse kung meron. CPU, iaalis natin lahat yan sa bahay ni Jude. Dadalhin natin sa laboratory para mag-aralan. Yung media ay pwedeng flash drive o baka pina-CD burn pa yan ni Jude. Picturean natin. Pina-CD burn yan tapos ibibenta niya sa Max. Yes. Yun, media ang mga yan. Kailangan natin picturean lahat. Kahit yung flash drive kung saan nakasave, picturean natin yan. CD or flash drive naman ang pinasasave natin ng videos. Yun yung media na sinasabi doon. Tigil mo na yun ah. Huwag kang okay manonood na kayo. Ulitin ko kung bata ang involved, kahit pa animation, considered pa rin yan as child pornography. Di ba Max is fine? Di ba Max is okay? Mas okay kaysa sa child pornography. Alam ko, hindi ko sinasupport yung manonood mo, pero it's for child pornography kaysa ni Max. Hindi sila pornography. Sabihin lang. Hindi mo photography, hindi ko stream. At saka hindi lang video pero iba't ibang klase ng word. Hindi lang video. Pati audio, yung mga sounds lang. Kung ba kayo maririnig nyo sa sound, huwag pinapakinggan. Kahit mo yung grabe naman bakit nireklamo ka. Pangalan mo, kaya sa pag-iwas ko Really? Pero grabe naman yun kahit sa basta batang maraming klase ng porn, di ba? Hindi lang naman video, kahit audio meron. Okay na. Sige, sige. Next po, tingnan natin kung quiz na ito. Quiz na nga. Sige, wala. Walang research yan Walang magkakopyahan. Walang mag-usap-usap. You close your nose.
20 na naman. Direct verify ko. Ilang suman yun? Saray na din at place. Parang yung 1 or 1 or extra or and that. Forget all. 129. 108. 129. See, plus. Yeah. Sure. Then you plus yan. Sige, sige. 150 lang ako ng din yan. Yes. Tingnan natin kung may mga puti. Ang isang question sa board exam ay approximately 30 seconds para sagutan natin. So, kayo, kung gusto yung i-maximize yung oras, walang problema. Sa experience namin, kung sino yung gumagamit ng tama sa oras, last na lumalabas sa testing area, yun yung nakakapasab sa mga. Hindi na madali. Mag-analyze kayo. Maximize niyo yung oras. Okay, so 1 minute 30 seconds per question. Pero dito kayo sa pinagdalawang minutes, mag-isip lang kayo ng maigi. Okay, so sige sir, question number 1. Walang mag-discuss ha. Tahimik lang. Hindi ko kung pag nahihirapan. Extra daw.
Okay, question number 2. Ito ang sinasabi sa question. Ito ay ilaw na nasa sunlight. Saka ilaw sa sunlight. At ito ang dahilan kung bakit mainit ang sikat ng araw. Pero, meron kayo sa clue. Ang pinaka-keyword ay cannot be seen. Ibig sabihin ang hinahanap ay invisible light. At nilista nyo yan kanina. Wavelength, nilista nyo yung 4 na wavelengths ninyo kanina. Kaya ang pagpipilian nyo lang ay ano? Alpha or Bravo. Hindi na kaya na ipaninong nila. Sino wavelength mo? Wavelength. Di ba apat yung may wavelength na number? Tapos, ayun, tinagpisin, invisible. Pili. Alpha or Bravo. Pinakamalakas sa inaw. Okay lang yan, hindi ko ito binagit kanina. Ang tignan mo, paano mo sasagutin yung question na hindi mo pa na-encounter. Next. Mag-analyze kayo. 3. Pa. Yung proof na makikita niyo sa question, gamitin niyo para mag-eliminate. Meron na eh, may clues sa question. Pwede kayo mag-eliminate dyan. Okay, sagutan natin. Ito ay isa pang klase ng light that we cannot see. Invisible pa rin ang hinahanap. Pero, ang ginagawa niya ay enhance our skin in summer. Pinapainit yung balat. Yun yung meaning ng tan. So, kapag umitim yung balat, yun ang tan. Naiintindihan mo ba? Yung una kanina, yun ang dahilan kung bakit mainit sikat ng araw. Ito ang dahilan kung bakit kayo umiitim sa araw. Anong ilaw yan? Alpha or Bravo? Invisible light, we cannot see. Ano ba ang invisible light no? X-ray, UV, infrared. Yun ang tatlo. Yun lang ang pagpipilian nyo. Next. So, malakas
Sino ang pag-travel ng ilaw ay minimeasure natin per second? Ang tanong, gaano kabilis? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Al- yung sa Cellular sensitive material, anong meaning ng sensitive? Kaya mag-absorb ng ilaw. At siya ang nagtatambak ng image sa loob ng camera. Ano lang ba ang sensitive materials natin? Thermal. Yun ang sensitive material na nag-absorb ng image. At nag-record ng image. X. Gaano kalayo ang lens at film sa isa't isa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta.
Sabi ko ang ay like kapalahan ng wala kang answer. Ano ang keyword na kinuha? Ano mo Bravo Charlie Delta? Next. O tapos, ito yun ang makinig na maigi. Physical evidence ang inaaral sa laboratory. Alpha Bravo Charlie Delta. Next. Ito wala kang sagot. Sige. Okay po. Okay, makinig. Ang light gathering power ng lens. Ibig sabihin gaano siya kagaling magpapasok ng ilaw. Ay dictated by. Ang ibig sabihin, ang hinahanap ay setting. Dictated by. Okay? Dictated by ang hinahanap ay measure or scale. Alpha Bravo Charlie Delta. Next. Look for another.
Nagsagot na lahat. Okay, makinig. Alin sa mga sumusunod ang magpapasok ng pinakamaraming ilaw? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Delta. Most. Alin ang mas pumasok ang pinakamababang X number? Delta. Good na. Ang siba niyong may siyan. Sense ties material, which is the field. Alin dito ang nakaharap kay field? Partner. Tayo. Next. Ito ay device na nasa loob. Sirapin ko mo sure. Next.
Yan yung harap ko ba nag-take Yes, sir, ako. Sabi, sige, 8 pataas. Bye guys.